Doon ko talaga na-realize na nasa simbahang Katoliko talaga ang kaligtasan, hindi sa ibang sekta, hindi mababasa sa Biblia. Tingnan lang po natin ngayon sa Zoom kung meron na bang nag-raise hand. Ayun, si Tonton Balugo. Okay, Tonton Balugo, good evening. Ay, mayong gabi idea, bro Jando. So sa mga Bisaya dyan, so babati mo na ako na mayong gabi idea, mga igsuon ko sa Diocese of Dipolog nga giserve na ako bilang usa ka Catholic Youth Ministry and then sa mga Ilonggo diyan na mayong gabi sa inyo damo, tapos sa mga kaibigan ko diyan sa National Shrine of the Sacred Heart, si Nicolo Mari Salvador. Nanood siya ngayon. So tol, magandang gabi dyan sa'yo tol. So alam kong namimiss mo na ako. Namimiss ko na din pagsaserve sa pagiging sakristan sa National Shrine of the Sacred Heart of Jesus sa Archdiocese of Manila o sa Makati City. So Amen. So mag-share muna ako. Before ako naging isang Catholic, meron akong nadaanan since nung pinanganak ako. Dati meron akong mild autism. Meron akong mild autism nung pinanganak ako. Hindi pa ako marunong magsalita nung 1-year-old hanggang 7 years old. Tapos nag-decide sina mama at papa na mag-aaral na daw ako. And then ayun, nag-work talaga. And then sa pagtungtong ko ng grade 1, nag-aral ko sa SPED. Hindi ako pinagsabay sa mga normal na tao dati. Hanggang sa nagtungtong na ako ng grade 2, doon pinaaral ako sa regular class. And then hanggang grade 3, grade 2 hanggang sa pag grade 6 ko. Except lang sa grade 4 ko dati, pinapaaral ako sa SPED, pero hindi ako hindi ako pinapasabay sa mga normal na tao nung first day of school ko pa. Hanggang sa mga first week or second week ata yung pinasabay na ako sa mga normal na tao, dahil malaki na daw yung improvement ko sa sarili ko until naging grade 4 ako. So ayun, napasabay na ako sa mga normal na tao. Medyo madaldalin ako. So ayun, natutunan ko din magdasal ng Santo Rosario. Tapos dati nag-aaral ako sa Flores de Mayo dahil ininganyo talaga ako ng lola ko kung paano magro-rosaryo, kami ng pinsan ko, dahil binobola pa ako ng lola ko, ng mga auntie ko doon sa Diocese of Dipolog na magbigay daw sila ng kindik kapag marunong kami kapag mag-aral kaming magro-rosaryo. So yan naman, di ba, ang punto na yun naman, di ba, ang punto na mag-aral ka sa Flores de Mayo every May para matutunan mo kung paano magdasal ng santo na rosaryo. So until nag-high school ako, nalilito talaga ako sa sarili ko when it comes sa Bible. Mga second year high school pa ako noon, muntika na ako ma-convert sa Baptist Church. Was all about na, sabi niya na, ligtas ka na ba? Sigurado na 100% ka na ba mapupunta sa langit o hindi pa? So ayun, iniskan talaga. Ayun, nag-ano sa Biblia yung isang pastor sa Zamboanga del Norte, sa Gutalak, Zamboanga del Norte, yon. So araw-araw every Saturday magpe-prayer meeting sila. Was all about na tatanggapin namin si Jesus Christ sa heart
So ayun na lito na talaga ako na totoo ba to. So until na nag third year ako, gusto ko na talaga magsimba dati sa Baptist Church. And then yun, nakipag-away pa ako sa pinsan ko dahil lang sa nagse-celebrate sila ng Sinulog Festival. Ayun, sinabi ko sa kanya na may nababasa ba sa Biblia ang celebrate ng Sinulog Festival. So ayun, minsan brothers and sisters na nagsuntukan kami ng kapatid ko dati, gusto kaming mapatayan. So pinalabas ang galit ni mama yung time na yon na binasag ni mama ang kanyang cellphone na yung keypad na cellphone mga kapatid. So gusto ko na mag-suicide si mama dahil lang na gusto ko ako magpa-convert sa Baptist dati. And then ayun, nag-umpisa nang makipagdebate sa akin yung pastor na Baptist na ba't bumalik pa daw ako? Dahil ang dahilan kasi mga kapatid na lagi akong pupunta sa Baptist Church dati is nainganyo talaga ako maglaro ng basketball. So sabi nila na papalaruin daw ako sa liga kung magsisimba ako. Katulad ng sinabi ni Father Darwin Gitgano na bigyan daw ng motor na di-clutch kapag magsisimba daw sa born again ba yun or Baptist Church. So yun kasi ang sinusulsulan ako ng pastor dati na dito ka magsisimba dahil yung Maria na binanggit nyo ay sinasamba nyo, ginawa nyong Diyos. So ayun hanggang sa high school, hanggang hindi pa ako ready no na mag-convert dati sa Baptist Church dahil lang sa pagrosaryo daw na sinasamba na daw natin si Mama Mary. So yun lagi ang pinarinig niya sa akin. Hindi lang yun sa pagrosaryo ang sinabi nila sa akin na was all about na tinanong nila ako na ang mga Katoliko ba lasinggero ba? So ang mga Katoliko ba babaero? So ayun, nalitong-lito na talaga ako. Tapos yung mga drug addict daw, Katoliko ba yan? So ayun, tinanong-tanong nila ako dahil yung ganun. So nung time na yun na lagi kong gustong siraan ang simbang Katoliko dahil marami na daw ang drug addict diyan, pero doon ko na realize na hindi pala ang simbahan ang dahilan kung bakit may drug addict sa buong mundo, kundi na sa tao ang gawa yan, hindi sa Iglesia Katolika ang gumawa niyan. So ayun pero nagsisimba ako sa Baptist, kaya lang ako, basa lang ako ng Biblia. Kinig lang ako sa pastor dati nung time na yon. Pero hindi pa ako official na convert ng mga kapatid. Lagi lang akong anong Tagalog sa sigig laag-laag? Bro Jando, ano ba yung Tagalog sa sigig laag-laag? Watchero. Nagpatchero ako dati dahil may court. Every time na pagkatapos ng pagsisimba sa Baptist, maglalaro sila ng basketball 3-on-3. And then sa pagtungtong ng liga, hindi pala nila, doon ko na talaga na-realize na ginagamit lang nila ako para lang makasimba sa ibang sekta. Hanggang ngayon, hindi lang ako umiyak. Hindi lang, gusto ko kasing makapaglaro dati ng basketball. So nung 2018,
2017, may isang pari kasi na nagdadala ng mga magandang babae na na choir sila sa simbahan, tapos ayun, nagkagusto talaga ako. And then nung time na yun na nireject niya ako mga buwan ng mga 4 months. Nag-confess na talaga ako na gusto ko na siya. Tapos ayun, mayroon pala siyang boyfriend dati. So iniisip ko talaga na gusto ko na talaga magsimba sa Baptist dahil lahat ng mga Katoliko manloloko, nireject ako ng isang babae. So na-realize ko na hindi ang Katoliko ang dahilan kung bakit binasted ako dati sa isang babae. Hindi dahil doon ka na realize na wala siyang feelings para sa akin. So yung pastor doon sa Shiloh Baptist Church kasi yung pangalan doon sa lagi kong ginagala dati, Bro Jando. Sinabi niya sa akin na ang pare niyo kasi ang dahilan kung bakit lagi kang malungkot, lagi kang binubuli. So na-realize ko na mas higit pa sa ginawa nila sa akin na pangbubuli. Ayun, doon ko na-realize na na lagi silang nagsusol winning every Friday. Yung gano'n na para maging karnero daw yung mga kambing mga kambing. So sinabihan nila ako na yung mga Katoliko na yan, halos mga kambing yan. So doon ko na-realize na pinanood ko yung mini-debate ni Brother Roy Ripoy, ni Ministro Ripoyho at ni Father Gitgano, na kung ganon na ang Iglesia ni Cristo ay karnero rather. So bakit nag-aral pa kayo sa mga kambing kung Katoliko, kung sabi mo na Katoliko kambing, but pinag-aral nyo pa yung mga kambing? So doon ko na-realize talaga na yung pastor ng Baptist ay bakit nagsusol winning siya sa mga kambing. So doon ang daming question talaga sa pangyayari. Nung na-realize ko na nakilala ko si Father Darwin through napanood ko sa debate ni Ministro Rabil Barba. And then hindi lang yung mga kasalanan na tinitingnan ng Baptist Church, na mga kaanib ng Shiloh Baptist Church doon sa Gutala, kundi ang sabi daw nila na mababasa ba daw sa Biblia yung katawan at dugo ni Kristo. So doon ko na na-realize, doon ko na talagang nagtanong-tanong ako sa mga nagsisimba sa Katoliko, sa mga lay ministers, sa mga CWL doon sa Gutalak. So ayun, pinaintindi nila sa akin na hindi ba nila alam na ang kumakain daw sa laman loob ni Kristo ay maliligtas. So yun ang di nila alam, dahil ang lang nila na magbasa ng Biblia para ligtas na sila. So sure na daw sila na pupunta na sila sa langit. Saan nila mababasa sa Biblia kung makapunta sila sa langit? Doon ko talaga na-realize about sa paglalasing daw. Doon ko na-realize na mababasa pala sa unang Timoteo ang pag-iinom ng alak, hindi lang ang tubig dapat inumin kundi ang alak. So doon ko talaga na-realize na sus, yung mga Katoliko dyan, laging naglalasing, laging yun pala. Ang ibig lang ng sabihin ng Baptist Church is yung ang ibig lang sabihin ng
Baptist Church is wala lang daw disiplina. Yun lang ang ibig niyang sabihin. Hindi niya laging lang kasi na sinisisi ang Iglesia Katolika. So, ayun, doon ko na realize na nakilala ko pa si Father Darwin nung pandemya, na nanonood ako ng debate ni Ramil Parba, mga 2 hours or 3 hours yung debate nila. So ayun, doon ko talaga na-realize na drink responsibly talaga lang yung ibig sabihin sa aklat ng unang Timoteo na nababasa sa Biblia. Hindi yung magpakalasing, dahil 40% na kinakailangan ng alcohol sa ating katawan. So doon ko talaga na-realize. Then back to muna tayo na pagdaanan ko ang pagiging mild autism. So ang naging dahilan lang sa na overcome ko din yung mild autism through serving God lang ang nagawa ko, through prayers lang. Lagi akong nagdadasal sa pagrorosaryo dati. So ayun, sa awa ng Diyos na nakipagsabayan na ako sa mga normal na tao. So, then back muna tayo sa about sa rosary. So na-realize ko din yung about sa rosaryo na mababasa pala sa Biblia. And then panood ko si Bro Wendell Talibong na ang word name na rosaryo hindi mababasa sa Biblia, kundi kung anong mababasa mo sa Biblia na laging na yung na nagdadasal ka ng rosaryo, mababasa diyan yung mga 5 misteryo, mababasa lahat sa Biblia, yung Ama Namin sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13, Hail Mary, Luke chapter 1 verse 26, lahat hanggang sa John chapter 2 verse 5. And then glory be, baka yun, mga 1 John chapter 5 verse 7 to 8, tapos Matthew chapter 28 verse 19. So doon ko naunawaan paano iniintindi ang Biblia. Di lang isang verse lang ang mababasa mo ay totoo na. So doon ko talaga na na-realize lahat. And then sa tulong niyo ni Brad Junre, doon ko talaga naunawaan paano iintindihin ang banal na kasulatan. Then back to journey sa pagiging youth ministry ko dati hindi talaga ako hindi talaga ako sumali sa BEC dahil ayaw kong sumali dati dahil sa kaibigan ko na gusto ko siyang ipasali so ayun, so nawalan ako ng gana hanggang na bumalik ako sa pagiging youth ministry noong 2019. Dahil iniinganyo lang nila ako na maglalaro ng basketball sa paparating ng parochial summer youth camp dun sa Gutalak. So dahil sinabihan nila ako na maglalaro kami ng basketball, palaro ako ng basketball, pero sa isang kondisyon, dapat lagi akong active sa BEC or sa prayer meeting. Lagi akong active na tutulong ako sa paglilinis sa simbahan, yung ganon. Then at that time na natungtong ako ng high school, kahit active ako sa pagiging youth ministry dati, bro, sa Gutalak, na nakuha ko pa yung bisyo na nagiinom ako, tapos hilig ko dati manood ng ng mga kissing scene, yung mga agimat, naniniwala ako dati niyan. Tapos
Tapos nahiligan ko din yung ano na naging manyak ako dati sa mga babae, except lang na kapag pupunta ako sa mall na nakasuot lang ng compression stockings, yung ganun. Then pagdaanan ko pa yung masturbating nung fourth year high school pa ako. Tapos may nagsulsul sa akin dati na para tumangkad daw ako para maging gwapo daw ako sa paningin ng ibang tao, para maging isang magaling na basketball. Pero hanggat na nakita ko ng mga magulang ko, ng mga kapatid ko na bawal yung ginawa ko kasi kasalanan yan sa Diyos. Yung last or yung kasi lagi akong nakatitig sa mga babae dati, bro, sa naka compression stockings, yung nakasuot ng miniskirt, tapos naka jeans hanggang sa 2021, 2022 nagawa ko pa din 'yan para so doon ko na realize na napanood, nababasa ko pala sa Biblia na you shall not commit adultery, and then mas mabuti pa na putulin mo yung kamay mo kaysa masunog yung kaluluwa mo sa impyerno. So doon ko na talaga na-realize hanggang nung nakita ko pa yung yung ex-girlfriend ko, na instead na na nadaanan ko lang sa ganun. Pero mali talaga yung nagawa ko. Instead na ipagpe-pray ko na lang kay Lord. Yun. Dahil pinagsasabihan pa ako ng mga tiyuhing at tiyahin ko na youth ministry ka naman. Bakit nagawa mo pa yan? Dahil kasalanan yan sa itaas yung nagawa mo. Sa tingin mo ba na na mapupunta ka sa langit kapag lagi mo yan nagagawa? So sinabi nila ng tiyahin ko na normal naman yan sa mga lalaki na ganon. Kaya lang dapat makontrol mo yan. Yung ganun, dati nung nasa Manila pa, sa Makati pa ako, nagtatrabaho kasi ako sa tita ko, na binabantayan ko yung anak niya every Monday to Friday. Tapos nung nag-start ako sa pagsiserve bilang sakristan, nagsiserve ako bilang sakristan nung December 2022. So before ako naging sakristan doon, sumali ako sa Legion of Mary dati sa choir. And then pinagsabihan ako ng lay minister ba yung sa Makati. So ayun na bawal, hindi talaga ako pwede diyan. And then ang memorable nung ako is nung naging choir ako sa National Shrine is pumapalpak talaga ako sa pagtugtog ng flauta, na hindi ko pa na-familiarize yung ibang kanta sa simbahan. Tapos bro Jando, Immaculate Conception kasi yon, piyesta kasi sa Immaculate Conception dati. So pagdating ng linggo, doon ko na talaga na nagdesisyon na mag-altar server na ako kahit na ako, 22 years old. Kasi ang sabi daw nila na para lang daw yan sa mga teenagers yung pagiging sakristan. Para lang daw yan sa elementary at saka high school. Tapos bakit nagsasakristan pa ako na college na ako na 22 years old. So pinatigil talaga ako ng isang
lay minister ba yun sa shrine. So si Tita Cecil yung so so ano so meron mo na, excuse lang bro, sasabihin ko muna yung nanood sa live na to, yung kaibigan ko si Nico. So Nico, pakisabi na lang kay Tita Cecil na naka-live ako dito sa Punto por Punto Testimony Night. So I hope na ma-share mo yan dyan. So yung isang babae kasi na yung tinawag kong Tita Cecil, yung pinabawalan na ako na huwag ka nang magsakristan dahil matanda na ako. So ang ginawa ko talaga na gusto ko maging sakristan doon bro is nagpaalam ako sa parish priest na kung pwede ba na mag-serve ako bilang sakristan dati na. So ang sabi niya sa akin bro na o sige, hanggang 26 years old lang daw ang pagiging sakristan dito dun sa shrine. Tapos ayun, ang suot ko dati is naka-Converse na sapatos lang ako instead na TikTok. Tapos yung dapat polo shirt. Pero yung yung naka-color lang dito bro, no? Ang nasuot ko dati. Kaya pinayagan na ako, pero sa susunod daw dapat naka-polo shirt na daw ako sa pagiging na mag-serve ako bilang sakristan. So ayan kasi ang mga tactical sa sakristan doon sa shrine. So sa shrine bro Jando na before maka suot ng sutana. So hindi ko naranasan na magsuot ng sutana. At least na-enjoy ko naman ng pag-serve for 7 months sa pagiging altar server or altar boy sa National Shrine of the Sacred Heart. And then excuse me, inom na ako ng tubig. And then enjoy ko pa ang paghawak ng anong tawag yun sa communion plate pala yun. So communion plate, gusto ko yun talaga kasi ang pinangarap ko nung bata pa ako na makahawak ako ng communion plate. So ayun, natupad ko na ang pangarap ko dati. Pangarap ko na makahawak ng isang communion plate. And then nagkaroon pa ako ng maraming kaibigan dun sa shrine bro. So hanggang sa pagtapos kong pagse-serve noong July 20, mga first week, second week, mga third week ata sa July ako na magpasyang umalis na ako sa pagiging altar boy doon sa National Shrine of the Sacred Heart. Then nagpapaalam ako sa kanila, tapos sinabi nila sa akin na babalik ka dito Brad Tonton ha, miss ka namin. So ayun, doon ko talaga sa mindset na gusto ko talagang bumalik doon. Kaya lang nandun, nag-aaral pa kasi ako, mag-first year pa lang nung time na yon. So ngayon na mag-second year college na ako this school year 2024 to 25. So ginawa ko silang inspirasyon na ayun, na makapagtapos muna ako ng pag-aaral before ako babalik dyan. So ang sarap talagang feeling na maging isang altar boy at magiging youth ministry. Magiging Catholic youth ministry bro. Then uuwi ako, pero sa Ipil Zamboanga Sibugay na ako nakauwi. Nakauwi ngayon. Hanggang dito ako tumuloy sa kolehiyo. Dito na ako nagpatuloy sa kolehiyo. Ano pa kasi bro, 4 years kasi akong
tumigil sa pag-aaral dahil lang sa pandemya. So yun ang dahilan na bumalik ako sa for first year college. So mga almost 1 year ago ako hindi nagsiserve sa pagiging youth ministry, bro. Tapos nung time na ROTC namin, nag-decide na ako sa sarili ko na mag-share ako ng word of God sa aming ROTC namin. And then minsan yung pinag-aaral ko doon sa pagiging preacher doon sa ROTC is kadalasan mga Muslim din ang ma-encounter ko na mag-preach. So ayun, nire-respect nila ako. Tapos hanggang sa patuloy sa second sem na preach talaga ako. And then merong time, bro, na tinawanan nila ako, binubuli nila ako dahil hindi sila nakikinig sa akin. Ayun, pinagtatawanan nila ako. So ayun, so nakipag-away sila sa akin na ba't pinilit mo pang mag-aral sa amin na hindi na daw interesado. So merong isang babae na sinabihan niya ako na tumigil ka na sa pangaral mo kasi ayokong makinig sa iyo, yung ganun. Tapos merong nag-push sa akin na ituloy mo lang yan, bro, dahil wala namang masama sa pagpangaral sa ating mga minamahal nating kaibigan. Kung sila na tinanggihan ka nila or binibetrayed ka or dinideny, so sabihin mo lang na kilala mo na ba ang Panginoon? So ayun, gusto ko na talagang sumuko. Kaya lang sa puso ko, lagi kong sinusunod yung puso ko na mag-aral ako, mangaral ako sa mga kaibigan ko dahil lang na namimiss ko lang talaga yung mga kasama ko sa National Shrine of the Sacred Heart nung time na yon, before ako naging isang youth ministry dito sa diocese ng Ipil. So pagkatapos ng first sem sa aming eskwelahan sa pag-aaral ko bilang isang college student, BEd 1 or Bachelor of Elementary Education ang kinuha kong kurso, doon unang-una talaga mahihain talaga ako magsabi na gusto kong sumali sa youth ministry. Mahiya talaga ako. Tapos ang nasa mindset ko lang is baka hindi ako matanggap dahil galing ako sa Archdiocese of Manila, galing ako sa Diocese of Dipolog. So sinabihan nila ako na wala namang masama, di naman binabase kung saan ka nang galing, basta Katoliko lang daw ako. So ayun, naging part ako sa kapilya namin sa Bro Jando, paki-translate nga yung inahan sa kanunay panabang sa Tagalog. Hindi ko kasi alam kung ano yung Tagalog sa inahan sa kanunay panabang. Ang alam ko lang kasi ina ng laging awa. Ina ng laging awa or sa Brother Dondon. Ina ng laging tulong mo yun? Saklolo. Ina ng laging saklolo. Bro Dondon.
Opo. Inanang laging saklolo yun. Yes, baka pwede pabilisan bro kasi meron pang iba mag-testimony bro. Sige bro. So, inanang laging saklolo. So, first week of June, doon na talaga ako nag-start na maging isang youth ministry. So hindi na ako magtatagal pa bro na dahil si Bro John rin nagsabi na padalhin ko na. So ayun na naging isang youth ministry po ako sa inanang laging saklolo dito sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. So masarap talaga maging isang youth ministry lalo na pakinggan ko yung mga kanta diyan sa YouTube. So doon ko talaga na-realize na nasa simbahang Katoliko talaga ang kaligtasan, hindi sa ibang sekta, hindi mababasa sa Biblia, kundi tinatag ng Panginoong Jesus yung natin, yung simbahan. So yun lang po at maraming salamat sa inyo, and then hindi na ako magtatagal dahil mayroon pang magte-testimony. So yun lang po Bro Jando, Bro John Ray, yung testimony ko from almost convert to Baptist to Catholic Church.